May mga pagkakataon sa buhay na parang naisulat na ang lahat. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay napapagod at ang ating mga kaluluwa nagsasara. Si Elsa, isang 78 taong gulang na milyonaryo, ay alam na alam ang script na ito. Nakakulong sa wheelchair matapos ma-stroke, napapaligiran ng kaginhawahan, ngunit nakalubog sa katahimikan, wala na siyang inaasahan. Hanggang sa inabot ng isang batang lansangan ng kanyang kamay at nagsabi ng isang bagay na imposible, hawakan mo ang kamay ko at maglakad ka ulit. Parang baliw, di ba? Pero doon nagsimulang magbago ang lahat. Isang simpleng pagpindot, isang imposibleng parirala, at isang reaksyon na kahit ang mga doktor ay hindi maipaliwanag. Ito ay hindi lamang isang kwento ng pagtagumpayan ng kahirapan pagkatapos ng isang stroke. Ito ay tungkol sa pagbabagong anyo sa pamamagitan ng pananampalataya, tungkol sa katarungan at pagmamahal na sumisira sa mga hadlang sa dugo, tungkol sa isang inampon na muling nakahanap ng kahulugan at isang batang lalaki na nagdala ng higit sa gutom sa kanyang mga mata. Dinala niya ang tadhana. Kung sa tingin mo ay hindi mangyayari ang mga himala, maaaring kailanganin mong mag-isip muli. Dahil ang nakakaantig na kwentong ito ay magpapakita sa iyo na kung minsan ang imposible ay naghihintay lamang na may maniwala. At kapag nangyari iyon, kahit ang mga hindi nakalakad sa loob ng 5 taon ay bumangon at muling lumakad, ang nakagawian ni Elsa ay kasing takdang oras na ito ay nag-iisa. Tuwing linggo naroon siya, nakaupo sa kanyang wheelchair, maingat na tinutulak ni Vera ang kanyang tapat na tagapag-alaga na sa loob ng 20 taon ay higit pa sa trabaho. Siya ang kanyang kasama, boses at pasensya. Sa kabila ng lahat ng kayamanan na naipon ng matandang milyonaryo sa buong buhay niya, may isang bagay na hindi mabibili ng pera, ang paghahangad na mabuhay. Mula noong na-stroke 5 taon na ang nakaraan, hindi na nakakalakad si Elsa. Ang buhay ay naging naghihintay para sa isang bagay na kahit siya ay hindi alam kung ano. Ang eksena ay palaging pareho, Parque das Mangueiras na may amoy ng popcorn at basang damo, halos paulit-ulit na eksena. Si Elsa ay uupo sa parehong bangko, titingin sa parehong lawa at sasagot ng monosilabik na oo sa mga pagtatangka ni Vera sa pakikipag-usap. Ito ay isang tahimik na paghinto sa oras kung saan naroroon ang katawan, ngunit ang kaluluwa ay tila huminga sa ibang lugar. Walang party, walang apo sa kanyang mga bisig, walang bagong plano. Gayunpaman nanatili siya roon, matatag, na parang naghihintay ng isang tunay na himala hanggang sa nagpakita siya. Isang payat na lansangan sa kalye, may maruruming damit at mukhang hindi inaasahang makikita ng sinuman sa isang bata. Ito ay hindi lamang gutom, ito ay isang kakaibang intensity na parang mas alam niya kaysa sa sinasabi niya. Huminto siya sa harap nilang dalawa, tumingin kay Elsa, at dinala niya ang isang uri ng presensya na nagpabago ng hangin sa kanilang paligid. Iyon ang unang kabanata ng isang makabagbag damdaming kwento at walang sino man doon, hindi si Vera, hindi si Elsa, ang nag-imagine kung ano ang kayang gisingin ng hitsurang iyon at hindi pa siya umimik. Hawakan mo ang kamay ko at maglakad ulit. Ang pangungusap ay nahulog na parang kulog sa gitna ng isang kalmadong gabi ay naparalisa si Elsa, hindi dahil sa sindak. Sino ang batang kalye upang sabihin ang isang bagay na walang katotohanan na handang itulak siya palayo, ngunit ang batang lalaki ay walang ekspresyon ng panganib. At pagkatapos ay nangyari ito. Isang panginginig ang nagsimula sa mga paa ni Elsa at umakyat, tulad ng isang electric current na gumising sa isang bagay na nakalimutan. Ang hinlalaki sa kanyang kanang paa na 5 taon nang hindi kumikibo ay kumikibot. Ito ay halos hindi nakikita, ngunit sa loob niya ay parang tumatakbo sa isang marathon. Napansin ni Vera at lumuhod, nagtatanong kung may naramdaman ba siya. Hindi sumagot si Elsa, tumingin lamang sa batang lalaki
nangumiti at nawala sa mga puno, nag-iwan ng katiyakan na imposibleng baliwalain may nagbago. Sa mga sumunod na araw, patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunay na himala. Sa opisina, ang mga pagsusulit ay nagpapahiwatig ng hindi inaasahang aktibidad sa mga nerbiyos. Sinubukan ng mga doktor na ipaliwanag ito ng maingat, marahil isang naantalang tugon sa neurological, marahil isang ilusyon ng utak, ngunit alam na ni Elsa, naramdaman niya ito, at nang hilingin niyang bumalik sa physical therapy, may bagong dumaan sa kanya. Hindi ito walang ginagawang pag-asa, ito ay isang muling pagsasama-sama ng pananampalataya, na may katawan at may isang bagay na mas dakila kaysa sa agham. Dahil minsan, ang kailangan lang natin ay muling maniwala. Pagkatapos ng araw na iyon sa parke, hindi na naging pareho si Elsa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, natulog siyang nakadilat ang mga mata ng may pag-asa. Naranasan niya ang isang bagay na hindi nahulaan ng doktor at walang gamot na ibinigay, isang senyales na ang buhay ay tumitibok pa rin sa loob niya. Ngunit nagkaroon ng pagkabalisa. Sino ang batang kalye na ito na humipo sa kanya ng husto? At bakit siya nawala na para bang hindi siya umiral? Determinado, nagpaprint si Elsa ng mga maingat na poster na naglalarawan sa batang lalaki na inilagay sa mga parisukat, mga palatandaan ng trapiko at kahit na mga hintuan ng bus. Naghanap siya ng mga silungan, simbahan at NGO, ngunit ito ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. At mas masahol pa, isang karayom na ayaw matagpuan. Samantala, ang physiotherapy ay patuloy na umuunlad. Nagagawa na niyang igalaw ang kanyang paa, tumayo ng may suporta. At ang kaninang matamlay niyang titig ngayon ay may dala na apoy ng pagbabago sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit na hindi mahanap ang batang lalaki, nandyan siya para sa kanya sa lahat ng bagay. Sa kanyang mga ehersisyo, sa kanyang mga buntong hininga, sa maliliit na pag-unlad ng araw. Para siyang umalis sa isang hindi natapos na misyon at ngayon ay kailangan niyang tapusin ang iba ng mag-isa. Sa tuwing bumangon siya mula sa kanyang upuan ng may pagsisikap, pakiramdam niya ay pinararangalan niya ang haplos na iyon, ang pariralang iyon. Naunawaan na ni Elsa, ang muling pagsasama ay hindi lamang kasama ng batang lalaki, kundi sa babaeng iniwan niya. Ang balita ay dumating nang hindi inaasahan tulad ng lahat ng iba pa sa kwentong iyon. Nakatanggap si Vera ng tawag mula sa isang kaibigang nurse, isang batang kalye ang na-admit sa ospital, walang malay, nasugatan at hindi nakilala. Hindi na nagdalawang isip si Elsa. Iniutos niya na ihanda ang sasakyan at umalis na ang bilis ng tibok ng puso niya. Pagdating niya, nakilala niya agad ang bata. Siya iyon, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin, ang kanyang mukha ay nabugbog, ngunit ang parehong tahimik na presensya na hindi niya malilimutan. Siya ay mahina, nasugatan at nagpakita ng malinaw na mga palatandaan ng pang-aabuso. Nagkaroon siya ng mga pasa, dehydration at malalim na hiwa sa kanyang ulo. Sinabi ng doktor na swerte siya, may nakakita sa kanya malapit sa isang basurahan at humingi ng tulong. Tumingin si Elsa sa kanya at naunawaan ng hindi nangangailangan ng mga salita na hindi na ito maaaring mangyari muli, hindi na siya babalik sa lansangan. Sabi niya na may katatagan ng isang taong nailigtas na ng batang iyon. Nagsimula hindi lamang ang pisikal na paggaling, kundi isang emosyonal na muling pagkikita. Nanatili siya sa tabi ng higaan nito hanggang gabi, hawak ang kamay nito na parang silent vow. Nakakaantig ang imahe. Isang matandang milyonaryo na halos hindi gumagalaw noon, ngayon ay malakas at determinado, nag-aalaga sa isang batang lalaki na walang iba.
Ito ang perpektong pagbabalik-tanaw ng mga tungkulin. Pinalakad niya siya, tutulungan siya nitong tumayo sa mundo. At kahit hindi sinasabi, alam ni Elsa, hindi lang ito pasasalamat. Ito ang simula ng hindi inaasahang pag-aampon, ang uri na isinulat ng tadhana sa matibay na sulat kamay. Sa sandaling nakalabas na si Davi, iniuwi siya ni Elsa sa bahay, hindi sa biglaan, kundi dahil sa katiyakan. Naghanda siya ng simple at malinis na silid na may malambot na kama, mga bagong tuwalya, at kahit toothbrush na may burda na pangalan. Ito ang uri ng pangangalaga na tanging aumampon na inamula sa pusong inalay niya nang walang hinihinging kapalit. Vera, kahit na sa kanyang reserbasyon, naiintindihan ang kilos. Sa bahay na iyon ngayon ay nakatira ng higit pa sa isang mayamang babae, isang bagong layunin ang nabuhay. Si Davi, kahina-hinala, ay natutulog pa na nakabukas ang isang mata at nakapikit ang isa. Ngunit unti-unti niyang binitawan ang kanyang bantay. Isang araw maaga siyang lumabas para bumili ng tinapay gamit ang sukli niya sa bus. Nais niyang ibalik upang ipakita na siya ay nagmamalasakit. Pagbalik niya, nagulat siya dahil iniwan niyang bukas ang bintana, natakot siya. At isang mahigpit na yakap mula kay Elsa. Ito ang simula ng isang bono na hindi na kailangan ng paliwanag, katarungan at pagmamahal na roon sa pinakasimpleng kilos. Ngunit hindi naiintindihan ng lahat. Nang sabihin ni Elsa sa kanyang mga anak na iniuwi niya ang bata, nabigla kaagad. Tinawag ito ni Luciana na kabaliwan. Marcelo, irresponsable. Para sa kanila, ang mana ay nasa panganib. Pagkatapos ng lahat, tinatanggihan ng mga anak ang inakapag naramdaman nilang nawawala na ang kontrol. Ngunit si Elsa na may kapanatagan ng isang taong nakaligtas sa kalungkutan at isang wheelchair ay matatag na tumugon. Nag-aalala ka kung ano ang mawawala sa iyo. Tinitingnan ko kung ano ang natamo ko. Hindi ito tahimik na tinanggap ni Luciana dahil sa pagmamalaki at marahil sa takot na mawalan ng kontrol sa kapalaran ng kanyang ina, nagpasya siyang kumilos. Kumuha siya ng isang malupit na abogado, si Caio Barbosa, na kilala sa paggawa ng mga salungatan sa pamilya sa mga legal na iskandalo. Naghain siya ng kahilingan para sa pagbabawal, na sinasabing si Elsa ay nagdusa mula sa pagkalito sa isip na naiimpluwensyahan ng isang batang kalyena may kahina-hinalang mga intensyon. Ang salaysay ay malupit ngunit estratehikong naipahayag. At ang pinakamasama sa lahat, nagsimula itong makakuha ng lupa. Hindi nagtagal bago nahuli ng media ang kaso. Nanguna sa internet ang mga sensationalist na headline, milyonaryong matandang babae ay gustong mag-abuloy ng kapalaran sa hindi kilalang lalaki. Inaakusahan ng pamilya ang anak ng manipulasyon. Nakita ni Davi ang sariling mukha na lumabas sa telebisyon na parang kontrabida sa isang telenovela at natigilan siya. Si Elsa, kahit nasaktan sa exposure, ay nanatiling kalmado. Alam niyang malayo pa ang pagtatapos ng laro at madalas ang pag-ibig ay kailangang dumaan sa putikan bago ito mamulaklak. Sa loob ng bahay, tense ang atmosphere. Sa labas, mga kamera, reporter at mikropono. Ngunit nanindigan si Elsa sa literal. Hindi na siya ang tahimik na babae dati. Ngayon, siya ay isang umampon na inamay layunin. At kasama niya ang isang batang lalaki na kahit nasaktan sa pagtanggi ng mundo ay may pag-asa pa rin sa kanyang mga mata. Kung gusto ng mundo na gawing pagtatalo tungkol sa mana, gagawin niya itong laban para sa pagtubos ng pamilya hanggang sa wakas. Puno ang courtroom, ngunit pumasok si Elsa na parang naglalakad sa isang pasilyo ng mga alaala. Nakataas ang ulo at matatag ang mga hakbang. Ang medikal na pagsusuri ay mabilis na naka-schedule bilang bahagi ng proseso ng pagbabawal. Ang mga eksperto ay nagtanong sa kanya ng mahihirap na tanong, mga pagsubok sa lohika at mga pagsusuri sa nagbibigay malay. At sinagot niya ang lahat ng may katatagan at kahit na may katatawanan. Dito, hindi siya isang matandang milyonaryo,
na nagtatanggol sa kanyang kapalaran. Siya ay isang babaeng lumalaban para sa karapatang mahalin at piliin kung sino ang itatawag niyang anak. Samantala, tinawag din si David para tumestigo. Mag-isa sa isang kanlungan, lumulutang ang mga mata, tumitibok ang puso. Ngunit nang tanungin kung alam niya kung ano ang pag-aampon, sumagot siya, ito ay kapag pinipili ng isang tao na mahalin ka magpakailanman. Ang pangungusap ay pumutol sa hangin sa silid na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Nang tanungin kung minamanipula siya ni Elsa, sinabi lang niya, siya ang aking ina. Walang dapat ipaglaban. Ibinaba ng prosecutor ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga ang hukom at mas malakas na nagsalita ang katahimikan. Dumating ang pagbabago ng ang abogado ni Elsa ay nagpakita ng ebidensya ng palsipikasyon ni Luciana. Binagong mga medikal na dokumento, mga pekeng petsa, mga email na nakompromiso kay Caio Barbosa. Nasira ang kasinungalingan. Ibinasura ng hukom ang proseso ng pagbabawal at pinahintulutan ang pag-aampon na magpatuloy. Wala nang pinag-uusapang kapalaran, kunding katarungan at pagmamahal ng mga ugnayang lampas sa dugo. At sa pagtatapos ng araw na iyon, tumingin si Elsa kay David at bumulong. Ngayon ay walang makakaalis sa iyo sa akin. Ito ay isang ordinaryong araw nang si Elsa na hinalungkat ang isang lumang kahon ng mga litrato ay nakakita ng isang nakalimutang imahe. 3 empleyado sa lumang kusina ng bahay at sa gitna isang maitim, payat na babae na may mga tirintas at may masamang tingin. Sa likod, nakasulat sa panulat tulad ng 2009, isang pangalan na nagpasiklab sa kanyang dibdib. Sa pagsisiyasat, natuklasan niya na si Sida, isang dating pinagkakatiwalaang kusinero, ay nabuntis sa katapusan ng taong iyon at nawala ng walang bakas. Ang palaisipan ay nagsimulang magsama-sama sa sarili nitong. Kinumpirma ng pamangkin ni Sida ang hindi naisip ni Elsa. Ang batang lalaki na kinuha niya, tinawag ang kanyang anak, ay sa katunayan na po ng puso mo, ang biolohikal na anak ng isang babae na tapat na naglingkod sa bahay. Si David ay ipinanganak sa lihim, ibinigay sa isang kakilala sa lansangan, at pagkatapos ay nawala sa mga anino ng lungsod. Nang marinig niya ang katotohanan, tumahimik ang bata, sinusubukang i-absorb iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elsa at sinabi, siya ang aking ina, ngunit ikaw din. Ang emosyonal na muling pagkikita ang relasyon ni na David at Sida ay binubuo ng mahabang yakap, tahimik na luha at isang masakit na tanong, bakit mo ako iniwan? Ang sagot ay tapat, dahil naisip ko na ito ang pinakamahusay na bagay na magagawa ko. Si Elsa sa likuran ay nanood, hindi nang may selos kundi may pasasalamat. Hindi iyon nakabawas sa pagmamahal na binuo nila, medyo kabaligtaran. Ipinakita nito na ang tadhana kahit pabago-bago ay alam kung saan ilalagay ang bawat piraso. At ngayon, ang hindi inaasahang pag-aampon naging mas may katuturan. Nang sa wakas ay muling nabuo ang kapayapaan sa loob at labas ng kanyang tahanan, nagpasya si Elsa na gawing aksyon ang pasasalamat. Itinatag niya ang instituto ng mga bata ang Maos Kikamingham, Walking Hands, ay isang espasyo para sa mga lalaki at babae na, tulad ni Davi, ay hindi napapansin ng mundo. Nais niyang mag-alok ng pagkain, malinis na kama, mga psychologist, ngunit higit sa lahat, isang presensya. Ito ay hindi lamang isang proyekto, ito ay isang pamana. At sino ang nag-aalaga sa bawat detalye sa tabi niya? Si Marcelo, ang kanyang anak na bumalik na may kababaang loob at bukas na mga kamay. Ang inaugurasyon ay simple ngunit simboliko. Walang magarbong bagay, walang rehearsed speeches. Si Davi na naka-dress shirt at may nakatuping papel sa kanyang bulsa ay umakyat sa stage at nagbasa ng isang text na nagpapigil ng hininga sa lahat. Sinabi niya na bago siya mawala, sinabi sa kanya ng kanyang biolohikal na ina na isang araw ay makakatagpo siya ng isang babae na may look of hidden pain.
at na kapag nakita niya siya, dapat niyang hawakan ang kanyang kamay at sabihin, maglakad ka ulit. Doon naintindihan ng lahat tunay na himalamay pangalan, mukha at layunin. Naging regular na voluntaryo si Marcelo sa Institute. Inalagaan ni Vera ang kusina sa kanyang naiinip na katatawanan at malambot na puso. Ang mga tulong na bahagi na ngayon ng nakagawian ay nagluluto ng mga cake at tumulong sa mga party. At si Elsa, well, nandoon si Elsa, buo, present, tuloy-tuloy na naglalakad na para bang hindi pa siya nakakita ng wheelchair. Ang lugar na iyon ay higit pa sa isang silungan. Ito ay isang lugar ng kapayapaan, pagtubos ng pamilya. Ang pangalawang pagkakataon na dumami sa dosi-dosi ng iba pa, araw-araw. Sa pagtatapos ng lahat, bumalik ang buhay sa parehong parke kung saan nagsimula ang lahat. Umupo si Elsa sa parehong bangko, na ngayon ay nakatayo at may matatag na mga hakbang sa tabi ni Dave. Tumakbo siya, tumawa, naghagis ng popcorn sa mga kalapati at palaging bumabalik para hawakan ang kamay niya tulad ng araw na iyon. Ang parira lang dati ay isang himala ay isa na ngayong nakagawi ang puno ng pagmamahal. Siya ang aking ina, ngunit ikaw din. At walang kontradiksyon doon. Nagkaroon lamang ng pag-ibig. Ang kwento ni na Elsa at David ay hindi tungkol sa pagkakawanggawa. Ito ay tungkol sa pagtagumpayan pagkatapos ng stroke, tungkol sa pagpayag sa iyong sarili na magsimulang muli kahit na ang lahat ay tila tiyak, tungkol sa hindi pagtanggap ng katahimikan bilang isang pangungusap, at higit sa lahat, tungkol sa pagtingin sa kabila ng hitsura. Dahil abatang kalye maaaring talagang ang nawawalang link ng buhay at amatandang milyonaryo, gaano man karami ang mayroon ka, maaaring kailangan mo pa rin ng yakap para makabangon muli sa loob at labas. Kung umabot ka sa ganito, ito ay dahil may nakaantig sa iyo sa kwentong ito. Baka may mapapatawad ka. Siguro kailangan mong bumangon mula sa isang invisible na upuan na pumipigil sa iyo. O baka naghihintay ka ng isang himala na kumakatok na sa iyong pintuan. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin, hawakan mo ang kamay ko at maglakad ulit. At kapag nangyari iyon, huwag mag-alinlangan. Dahil minsan, ang imposible ay kailangan lang ng tingin na naniniwala. Ngayon sabihin sa akin, ilang beses kang nagpigil sa pag-abot sa takot na magmukhang tanga o mahina o masaktan muli. Ilang hindi ka panipaniwalang tao ang dumaan sa iyong buhay, ngunit hindi ka pa handa na makita sila? Siguro ngayon na ang araw para baguhin iyon. Marahil ang iyong himala ay hindi darating sa mga ilaw o kamera, ngunit sa isang simpleng kilos, sa isang tao na kailangan lang mapansin. Dahil minsan, kailangan lang ng puso ay anyayahan na lumakad muli. Kung naantig ka sa kwentong ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng bagong simula. Magkomento sa ibaba. Naniniwala ka ba na nangyayari pa rin ang mga himala? Gusto ko talagang basahin ang sagot mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at mag-iwan ng like. Nakakatulong ito na maihatid ang mga kwentong ito sa pagbabago sa mas maraming tao. Sa huli, lahat tayo ay medyo katulad ni Elsa at David. Sa isang punto, kailangan natin ng isang taong maniniwala sa atin. Kaya ngayon ay iyong turn. Sino ang iimbitahan mong maglakad muli?